Hello guys, so it's currently 5:40 PM right now, ng June 4, 2025. Ano pa rin naman ako? 16 pa rin naman ako. So, syempre, June 10, di ba nga, magsa-17 na ako. Pero, ano naman, hindi, ano naman, di ba nga, yung back savings. Pero syempre, hindi naman, on that day itself is bubukas. I mean, siguro pwede na, hindi. Basta, pag 17 na ako, agendas, di ba, yung driving school, pag-open ng bank. And, ayun, yeah, yung kailangan natin. And, tinatrack ko yun by life tracker, na ginawa ko siya, ito, yan. Gawa ng life tracker na, based from another content creator. I forgot his name. I think Kai Notebook yung ano niya. Channel name niya. And, ano lang. Wala. Yung, sinare niya ko paano siya nag-journal. And then, inadapt ko kamo yun sa life ko ngayon. Kasi nga, diba yung from the previous video, sabi ko, mag-listing ako. Isa yun sa mga conclusions ko from that video, or from my reflection. I will adapt listing, and ito na yun, yung life tracker na system. And from this system, ayun, magiging less yung yung need kong i-keep sa working memory ko. Kasi nga, nilista ko nga. Kapag nag-pop up, okay, books siya. Just yung gagana sa akin. And ayun na, wala na. And lesson na yung ko yung parang pagiging overwhelmed. I'd say. Magtupi nga pala tayo ng damit. Kasi nga, isa pa sa mga agenda natin sa buhay, yung mga nakapag-progress ng ating life goals is pag-identify ng needs sa wants. And under that is, gusto kong maging as organized yung productivity mindset ko. Organized and decluttered. So, one way to achieve that is mag-fold ng clothes or basta ayusin ng room. Just make the room tidy. Like, reflect yung tidiness ng room to myself para maging more, parang mag-resonate. Ganun. So, magtutupi tayo habang nag-iyak. Actually, parang hindi rin parang okay na magtutupi ako kasi nag-iyak ako kasi nga, that's multitasking and hindi maganda yung yung multitasking. Kasi nga, madaming nangyari sa utak. Magtutupi, tapos magsasalita. Magtutupi, mag-iisip kung anong sasabihin, tapos magsasalita. But, oh well. Hindi, ano lang natin, parang, let's just slow down the pace para yung conversation. Nahulog ang kulit. Video kulit. Kapatong siya sa kamay ko. So, sige, ang iyak natin yung mga simple na muna. Which is, ang iyak kasi. Ayun, mga script pala dito. Nakikita script, just like, things that I want to talk about. And yung mga minor details na natulong, pang is, first, ayaw ko ng keyboard ko, itatapos na yung parang magnet na siya. Saan? Ay, yung device ko siya, Pad 6. Tapos may keyboard attachment. Problema, like starting yesterday. Tinry ko ayaw nila kunik. Ayaw nila ito, kasi sabi ka Google, i-restart ko yung device ko, okay, sige, restart. Pero yun nga, hindi ko naman, I'm sorry, parang, na, hindi siya ko kahit restart ko, kasi magnet yung itigas na yung magnet. So, hindi siya mag-kunik. So, ayoko. Like, parang, kasi sa mga syempre madali ng buhay, yung spreadsheet ko, yung mga tiyari ko ng mahaba, yung mga usually type sa keyboard attachment, using keyboard attachment is ano sa screen. So, yun naman tayo. And another thing is, tapos na rin sa kasing pag-pipili ng cellphone. Yung gagawin sa akin, ang tips kasi, pagbili ng phone, is mag-isa at least 5 options. Para ever na wala yung gusto mong option. Pero parang iba. And then, parang panado na. Kasi nga, nag-isip mo na ikalilipan, on the spot ka, tagal ka pa, tapos hindi ka pa sure. Hindi mo alam kung tama yung investan mo. Pagkabili mo siya, malalaman na, na meron pala doon na siguro mas optimize sa'yo. Ayun, so ganun naman. Parang common sense naman. Common sense naman. Okay, so ganun ka, ayun. Tapos na ako ng 5. After, bakit nakakaroon ng trabaho sa wakas? Kasi, may 29 pa lang, nag-research ako kasi parang sobrang, pinasasabay ko yung mga tasks ko, kasi hindi ko siya naayos as like a list, kasi wala pa akong life tracker yun. Tingnan ko na parang, sa yung bilang back, nalagay yung savings, bilang sa cellphone, tapos yung sa driving school requirements, yung SIM card ko, yung UCAT, parang mas madami, din tinatry ko i-juggle, depende sa, sa trip ko, which is, ayun, depende sa trip ko kasi wala kang wifi din, nag-iwan lang sa kapitbahay namin, and one bar lang dito, and nag-fluctuate siya, nag-disconnect, tapos i-connect ulit. So, pag naisip na ako, parang lilipat na ako ng sa downloaded videos, minsan sa pinaplano kong panoorin na playlist na hindi downloaded, which is side ng cellphone, sa savings, sa driving school. Yung mga sa loob ng downloaded ko is, wala lang, mga avatar dala sa render, mukbang, di ba? Ayun, pang-entertainment lang. So, ibig maging mag-progress yung listahan ko. Nag-segue, tapos mga tagal na from May 29, tapos June 4 na, di ba? Madaling araw ko pa, pinoprogressan. Active hours ko nga, mas madami dun sa sleep hours ko, pero gawin pa rin ako. Ganun, ayun. So, basta na, tapos na yung listahan nila. Saka yung sa back savings, tapos na yun. Yung nakikita ko dyan is BPI Network. Kasi, basta. Mas yung apps, mas video or BPI ba? Yung traditional, BPI yung mobile app. So, meron akong funds for cellphone. Ayun, sa cellphone naman, mag-isipan ko, Samsung Galaxy S24 Ultra. Problema, siya yung yes, yung pinaka-priority, kung may pera ako sana. Problema din talaga, yung cost nila, 71,990. Pag-iipunan ko yun, ang nag-iipunan kasi, yung offer ko sa tatay ko. Pero siya sa akin, 20,000. So, meron akong funds for cellphone, na 30,000, na sa kanya. And then, bale, yung remaining amount ng kung cellphone bibiliin ko. Kasi, yung presyo na babasahan ko, is yung nandoon sa bansa na pagkano niya, bibiliin, which is sa Singapore, mas maganda ko sa Pinas. So, doon bibili, so doon babasahan ang presyo. So, yung pag-ipunan ko is, yung presyo nun, minus 30K. So, kung 71,990, diba? Mag-iipunan parang 51,990. And, yun yung presyo, 84,500, I think yung isang presyo na sa Google. Ano ba siya? So, yun na talaga ang problema yung cost, pero yung pinaka-gusto ko, yung pinaka-control, yung Samsung Galaxy S24 Ultra. Ang sunod naman is yung Vivo X100 Ultra. Ayun, yung mas achievable yun, so kung ano ko. Mas achievable kasi yung presyo na. Tapos yung Vivo X100 Ultra na yun, 45,999, so 36,000. So, mas achievable yun, kasi 30,000 na yung pag-ipunan ko. And pero ako, sige, ayun, 36,000, meron akong funds. Like right now, yung meron akong funds ngayon is 36,000 na, something, kasi yung last ko ano is like, it's 3,596 plus 6, so 30,000 divided by 3.5. Ayun, 30,000 na. So, bali, ayun, actually, pwede ko nalagay yung 10 yung pag-savings nilibili, diba? Like, may 10 na-offer yung pag-lang sa savings, may funds na ako yung kasi ang plano ko, cellphone saving funds muna. And ang nakuha yung sa, sunod na pag-ipunan, pagdaan yung surplus sa account is yung tatlong deposit sa banko para yung starting, ko dapat is 50,000, nilagay ng 5,000 yung sa BI, and then 10,000 sa Metrobank, para makapag-accumulate ng interest. Kasi other than that, wala, minimum balance lang, pero yung average daily balance, hindi nakapag-accumulate ng interest. So, 50,000 yung anhin ko doon, may 10,000 na ako, diba? Pwede ko nang
ginawa yung BBI. Tapos, ayun, kung yung natin 6,000 lang yung need ko for kung BBI, 100 pa. Tapi, baliktad pala. Yung BBI 100 is 61,000. So, ang magiging is 31,000. Just pa naman. Pero 4,000 lang yung pwede kong funds for depositing sa ako. Xiaomi 13 yung 46,000. So, ayun. And then Realme GT 7 Pro, 29,619. So, 30K. 10K na lang kailangan kong ibigay. Tapos, kinakalas ko iPhone 16 Pro, which is 67,990. Just, ayun, syempre yung priority. Nanong kasi na parang, mas ano sa Android. Tapos yung mga benefits naman na SIM card rate sa iPhone is airdrop, yung time cap, yung finder, ang nila, tapos very simple lang yung na, hindi ko yung, parang very simple lang yung na parang hindi ka stress kung ano yung hindi ka stress kung saan lalagay ka. Kasi naman, mas stress ako, hindi ko makusunod. Kung Android yung ginagawa ko, kaya apat Android tapos iPhone 16 Pro. Kasi ano ba siya, mas sa standards yung camera quality sa akin. So, sila makapalit sa akin. Pero kung sila, diba? Parang hindi siya mapili kasi, ang mahal niya. Second siya mahal, sa second siya mahal, pero siya yung best hindi quality. So, kasi mapili siya. So, kung pag-usapan natin, cash in, nag-cash in ako, nag-cash in ako sa kuya ko ng 370 pesos. Ano nangyari? Hindi naman natin nag-cash in ako ng 370 pesos sa kuya ko, papasok sa Gcash ko, para bumili ng SIM card. Kasi nawala yung SIM card ko, nawala yung pocket ko, which is nandun sa SIM card ko. And, so, dapat bumili ako ng bagong SIM card kasi mag-open ako ng bank ko. Hindi ako mag-open ako ng account ko. Diyos ko. Ano? Problema, kapag papacash in ka, kailangan ng OTP. Hindi ako masisend ng OTP kasi for me to access yung mga messages sa number ko, may app dito sa tablet ko na for the portable Wi-Fi na device. So, to open that, kailangan nakakonect ako dun sa portable Wi-Fi ko. Yun ang wala na. So, wala akong matatanggap basically na SMS na OTP. So, ang nangyari, pinasok yung 370 sa kiosk. Ang hindi na OTP, hindi ko magbigay ng OTP, nag-fail yung transaction. Nastop yung pera ko doon sa loob ng kiosk. So, wala na ako ng 370. Ayun, meron silang may supli na, like, ibabalik yung pera mo sa'yo. Kapag, basta yun ang yung ginamit yung may supli. Yung binasok mo na pera doon, like, di ba mabalik ka sa cash or like, pwede mo i-direct yung, sa account, sa online account mo. Yun nga, kailangan din ng OTP. So, hindi ko yung mabibigay. So, hindi ko yung matanggap. Or kahit like, ibigay dun sa account ko. So, napagastos ako ng 370. Wala na akong pera. Wala na akong pera. Wala akong SIM card. Hindi ako makabili ng SIM card. Kasi wala na akong pera. Ayun, pwede na ako bumili ng SIM card. Madodoble na lang yung gastos ko. Just ginawa ko na. Yung choice naman. Diba? So, 370 yung wala ko. Dalawa 70 na yung SIM. Eh, meron naman akong 20 sa Gcash ko. So, meron pa 13 naman sa Gcash ko. Sa Gcash ko. So, papakashin ko na 370. Ayaw naman sa Gcash ko is, ayun, 400. Or 43.25 pesos sa Gcash ko. Ang nagagano 370 naging 413.25. So, kaya yun, 29 pagbayad sa online transaction. Ito pa SIM. Ayun, hindi naman pumasok kasi yung pera sa loob ng kiosk. Hindi ko naman makukuha ulit. Kasi lang hindi ko alam. Customer service ka lang, hindi naman ako pinapano, kailangan yung login. Kailangan din yung mobile number, hindi kailangan yung OTP, kung wala account. Hindi ko na so, yung, ngayon, ang ganap natin ngayon is sa loob yung gastos ko. Naging 370 tapos 399 kasi yung nabuli na talaga. So, naging 769. Yung gastos ko is 399 na lang, which is wala naman dapat 399 pa dyan eh. Ano na lang yan eh, yung ipit na lang, choice eh. Pag-ipunan ko pa. Hindi sa 399 na lang pag-ipunan ko, reimburse sa savings sa ano kung saan ko na. Kaya ako, is, rugi pa. Ayun naman, meron naman kakabait kong kaibigan. 40 pesos lang ako, ano pa yun, last month kasi sabi, 40 pesos lang pera ko, April sa April daw, 40 pesos lang pera niya. Pag-ibigay pa sa akin, kasi doon ako doon, sabi sa CCN, problema ko to. Sabi ko, guys, pwede nyo kahit 20 pesos man lang naman. So, ang bawas naman yung total expense ko. Hindi na ako 40 pesos, just 40 pesos na lang na 6 April pa. Grabe naman, ayun, tatandaan ko. Ano yun? Initials and NTG. So, ayun, ano natin. Ano yun ko yun? Hindi, bibigyan sa akin eh. Bibigyan sa akin. Depende. Kapag ano. Present, yung sa present, yung city funds for gifts. Bibigyan ko siya ng portion doon. So, ano. Ayun, may nakita tayo ng gumasin. Pero naman ito, ano rin. Nalaman ko rin na yung, yung CETs, college entrance exams. College entrance exams. Dati pala ko next year pa yun. Like, kapag end na ng school year ng grade 12. Kala ko ganun. Hindi pala. Ber months lang. Ng this year pa rin. Kala ko ipupat ng this year na August 2025. Bali, before months starting school year as grade 12. Or like, bali, hindi lang pala kasi July yung start namin. So, 4 months ako in grade 12. Pero basically parang, bago ka mag-grade 12, kapag exam for college. Diba, mga namin pala yung CETs. Mga sets is, this year din, pero month, yung kakaiba is your 2 quarters in as a grade 12 student. And not na yung effect kasi. Pag tapos ka ng grade 12, tsaka kuha. Kasi nga, parang kailangan mo na pagkalaan yung mga topics as grade 12 tapos sa atin. Hindi ba? Oh my god. So, ano yun? Pagkalaan mo yun. Pagkalaan natin talaga. Kailangan talaga yung review na hindi lang na parang yung pointers lang for group at yung kundi pointers lang pang lahat ng pakatuan ko. Just, kailangan ko yung ano, hindi naman chismis from mga kaibigan ko. Kung ano yung mga chismis from schools. Kasi hindi ko sa bahay, hindi ko sa mga chismis from school. Wala akong sa So, sila, mga chismis sila. Ayun, taking that into, ayun, ayan, resourcefulness. Ano, sila naman kailangan ko. Ayan, tapos mag-isip ako. So, mag-accountancy ako, EDN. Yung mga sila, same sila. So, yung mga days na doon, same. So, really different lang. Pero yung ako naman din ba, UP, tsaka PLD. Same PLD daw, di ba siya? Ang gawin. Ay, wala. So, napipi ko yung mga clothes ko, hindi ko nakita ninyo. Hindi nakita na maayos. Pero pinapipo na, nilagay ko na dito. Ayos na siya. Wala sa'yo ito. Ano kasi siya, yung parang vertical. Ayan, okay. Ano, yung listing, di ba? Listing. Yung purpose kasi nun is para hindi madami yung nasa working memory ko. Kasi apat ang natin yung slots daw, yung nare-retain dyan, short term. And ang dami kong mga gagawin. So hindi pwede, lagpas ano nga, di ba, yung mga long term, yung long term, yung mga ano talaga, yung parang kailangan, may schedule yung driving school, yung pag-uwi ng baka, pag ano, sa kusat, yung distribution ko, ano, yung sa school, pag-plano with friends, yung ano, kanya-kanya ng oras na mag-reply, syempre. Yung parang kailangan kong spread out yun, lagyan ng schedule, gano'n. Ano na agad yun, like 7 na agad yun, so wala na agad space dyan na pang like, yung mga ano, other things like yung pag-update ng spreadsheet ko ng finances, or yung pagtuto ng mga learning strategies, pag-absorb ng mga strategies ng ibang tao sa pag being productive, kasi isa sa goals ko, kasi gano'n. So, mga ano, yung mga 10, 10 to 12, ano yung kailangan kong ilagay dyan, hindi. So, kapag ginawa ko man yun, di ba nga, like, stress ako, ma-overwhelm ako, nagka-aversion na naman ako, na, ano, mga gawain, routines, kahit yung routines, yun nga, yung routines sa avertan ko, kasi nga, nagka-aversion ako sa routines, kasi like, isipin ko na parang, hindi, ano lang yan, parang, ano naman ako, hindi naman kailangan yan, parang, itatabi ko na naman yan, kasi hindi naman yung kailangan ko ng schedule na, urgent, or kailangan pag-ano ng oras, daily, ano lang naman yan, pwede ko lang ibalik yan, hindi. So, inaano ko na yung listing is to, is to help with that. So, yun ang like tracker na yan, format na sinusunod ko dun sa content creator niya. Inaano ko na rin, parang, ginawan,
yung parang ina-apply ko yung principle ng listing na yan, yung rationality ng listing na yun sa buhay ko. Nakita kung paano siya nag-help in terms of my routines and yung major tasks. Sa finances and sa sa sleep schedule ko. Kasi ang sleep schedule ko ngayon, which is, nakita ko nga kanina. Kasi nga inayos ko na, parang gumagawa ko ng everyday, bali June, yung days, from 1 to 31, ay 1 to 30 na pala. Yung kung anong weekday siya, Monday, Tuesday, Wednesday. Then yung dito sa vertical, is yung time, 10 p.m., 9 p.m., 9 p.m. to 2 p.m. Inano ko siya, ganun ko siya. Tapos for yung record ko ngayon doon is from May 31 to, ayun, June 4. And yung average na ano ko doon, syempre kailangan 8 hours yung 8 hours ideal. Dapat 3 hours, 1 hour, 2 hours, 5 hours, tsaka 3 hours. Yung average ko ngayon natulog. Tapos yung mga active hours ko is like 12 hours. 10 hours. Ano yun? Ano ratio yun, di ba? Kahit yung passive time ko eh. Ayun, passive time, yung parang tinatay kong matulog. Ayun, 3 hours. Di ba ngayon pinag-reklamo ko 3 hours and 30 minutes yung nakaraan. Ayun, 1 hour. Tapos ngayon 1 hour na lang, tapos naging active na lang ako kasi no choice na eh. So, tinatrap ko yun para para ma-remind yung sarili ko na parang 8 hours yung ideal and then, like, itatry natin, unti-untiin natin from yung 1 hour, 3 hours, 5 hours na yan, natulog lang. Unti-untiin na. Ano yan, yung mga 1 hour, 3 hours, 5 hours na yan, hiwa-hiwala yan. Pero lang, 1 hour dito, tapos active, tapos 3 hours, minsan 30 minutes lang. Ganun. Unti-untiin natin na, isa ganyan, 8 hours diretso, tapos yung active time is on either side. Tapos, less and less, may parang, less and less na passive time. Ayun. Hindi ko na lang, hindi ko ma-figure out kung paano ko achieve yung 8 hours sleep na kasi yung ano ko yung gamot ko, and hindi ko alam. Yung ano ko ngayon with REI. Sobrang yung insomnia ko. Ay, na talaga. Pipikit ng talaga. Tapos, baka bumili din ko. Struggle siya talaga. No choice talaga naging active ka. So, ginawa ko siyang from 9 p.m. to 2 p.m. Kasi yung distribution ko yun. 10 to 11 kung 1 hour. Kasi yung minimum 1 hour, maximum 3 hours per yung segment. So, sa 10 to 11 or 10 to 1. Tapos, magiging active for 5 hours. Tapos, pagpatak ng 10, pagkakain ko ng breakfast, naantok ako. Kasi kanina nakatulog ako ng from 11 to 2 p.m. or to 20 p.m. So, ayun. Nakaano naman ako ng 1 hour, like, 2 hours. 2 hours yung initial ko ng gabi. Tapos, gabi ng madaling araw. So, inactive ako. Tapos, 11 to 3 hours. 5 hours yung kanina. Yung meditate ko for 8 hours. Ayun. And, tuloy-tuloy ko yun para makita ko yung paano ako matutulog. Yung kailan ako inaantok siguro, ganun. Or what should I do? Ganun. That will just be like a tool to help. And also to, remind me. Yung naman, ginagawa ko din tama yung listing na principle na yan na pang-help sa, like, kasi naka-align siya sa akin, is sa finances ko. Diba yung naayos ko na yung lahat ng kailangan ko, yung mga tinatrack ko lahat, yung mga pinapautang ko, gumawa na rin ako doon merong mga pinapautang ko na kailangan ng reimbursement, so walang interest, kasi naman, may interest kasi nga, parang, hindi ko problema yan, ganun. Problema mo yan, nagre-request ka lang yan na parang, so lalagay ng interest. Yung nakalagay din sa Sweetheart, 500. Tapos yung rate niya doon is, I think 3.5 pesos per day na hindi siya nagbabayad. Yun yung interest niya. Tapos nakalagay, kaya kasi yung mga tinatrack ko yung pautang ko, kung ano yung bills and coins na lumalabas sa money system ko, dun sa e-wallet ko, sa Gcash, kanina, ayun, ganun. Meron, ayun, may money tracker ko yung loans, yung annual summary ng, household tsaka sa personal, magkahiwalay sila. Yung budgeting, yung distribution ng budget, may ganun ako. Ayun, parang, kompleto na yung ko, ganun. Tapos ayun, smooth na lang, nag-input na lang ako doon. Kasi nag-tayo na, like, syempre at first, parang dami tweak, dami nito, gagawin ko na naman, nagkasapit na naman ng ganito, pero ayun, once na it's done, it's customized na, according to what I'm looking for, ayun na, dali na buhay ko, diba? Smooth na siya, na parang, yes. So, kailangan, yung mga tweaks na lang, nakalimutan ko na i-drag hanggang sa dulo yung sales na isasam. Madali lang naman mga yun. Hindi ko na kailangan yung parang, yung like na-set ko na yung mga categories, yung mga sa tingin kong mapapagsama-sama ko, may kailangan hiwalay. Ayos na siya. And then na yun, nakalik very effective, very efficient na nung ngayon. Ayun, very effective. Yes, and efficient na ito. Very effective and efficient. Sistema ko sa finances. Diba? Tapos ayun nga, I think gumagana nga yung principle ng listing, yung alignment ng listing para sa akin. It's definitely, na parang, nakaan talaga siya. Tama yung hinala ko na mag-align doon sa akin. Parang, kapag ginawa ko to, yung mga iniisip, parang, you think na mas madaming iniisip kasi marami kang i-input, nagkikailangan i-update, pero hindi. Talaga, ano siya? Like, it's an essential thing to track. Tapos, gumawa ako ng tool para ma-achieve yung para ma-achieve yung kailangan kong yung parang, imbis na i-manual ko na, okay, ito, ganyan. Diba? Mana naman ako ng spreadsheet. Tapos, mas yung parang declutter ng utak ko. Doon na lang, parang, kapag naisip ko na finances, I have a single, isa lang yung iisipin ko. Parang, buksan ko, tapos input ko. Tapos, siya magkakalculate. Hindi naman talaga yung gamit spreadsheet. Pero ito nga, diba? Like, it's a good thing I invested in, I've invested time to create it. Okay, yun naman. Yun nga, di pa na naka-encompass yung listing dito, yung sa yung sa money tracking and yung sleep. Kasi nga, yung listing nga, is bale, why listing? Kasi I think that it aligns with how my mind works. Kasi nga, pangit yung memory ko, tapos hindi nire-retain yung memory ko. So, kailangan kong may visualization, may visual aid. Lalagay ko yan dyan, ipapasok ko dun sa mga tools na yan, drawing ko yung, or yung kung natatype ko nga yung mga bagong changes. Tapos meron akong parang, resibo na hindi ko kailangan, i-retain pa sa utak ko kasi nga, tinapag ko na dun sa sistema na lalapagan ko. Ayun. Hindi ko na siya parang ano ba ulit yung ilang oras ako natulog ng ganito? Ay, magkano yung ginamit ko sa ganito? Usually, isusulat ko yan dun sa kung listing ko nga. Pero ang dami nun, tapos i-compute ko pa yun. Ayun, okay lang naman i-compute ko rin nga. Ang dami yun, yung manual ko pa yun na ang dami yung papel, diba? Tapos ayan, yung natin dyan is for peace of mind. Bali, nga kasi, goal natin is i-track nga yung buhay natin para. Isa rin sa sinabi nung yung nag-recommend nung journaling technique niya ng life tracking na ina-adapt ko nga ngayon. Sabi niya, it's good to know yung mga ganyan, yung mga nangyayari sa buhay mo. Yung mga goals mo, yung mga tinatrack mo, yung tulog mo, yung weight mo, basta yung kung ano yung pinag-isipan mo noon, yung araw na yun, yung, ayun, ito, dinagdag ko sa akin sa finances. Kasi nga, gusto ko yung average, kasi sa gusto ko malaman, average yung mga expenses ko, average expenses ng bahay, sa household ganun. Magandang pag-anahin yung mga yan, magandang i-record yung mga yan, kasi para maging aware ka sa mga nangyayari sa'yo. And you can utilize it to
make your life more efficient. Ganun, in the long term. Like, kapag nagkaroon ka ng record na to, may pattern. So, anahin natin, like, parang may mga tweaks, and ano yung mga mas, ano pa yung pwede ko mga i-apply, siguro, like, according to this, mas siguro gagana sa akin yung ganitong technique. Like, katulad ng ginawa ko with ayun, yung paano ko nalaman na listing aligns with me. Kasi na-testing ko siya, and hindi ko lang siya naging consistent, pero gumagana siya. Ganun. So, hindi siya naging consistent kasi kung saan ko. Sa drive ko naman yun ang problema. So, another thing that I can figure out through this is how to increase my drive and like motivation in like ano yung mga yung technique na nakapag-align sa akin para increase yung motivation and drive. Isa yun sa mga figure out ko. Kasi, ayun, just like how I figured out listing is a good is an aligned technique for me in terms of organization and productivity naman. Ngayon, X is equal to ano naman, drive, yung another agenda, another thing for me to figure out. And ganun, like ano yun, through tracking at least these like objective things and patterns, then mali mo, di ba? Well, I think, magiging great help siya for me to understand myself. Yeah. I don't know, parang, ano yung, doon, sa keyboard ko kaya, yun. Wala na akong magagawa doon, sana naman meron pa. Ayun, sa parang bumili ako ng pansit canton kasi hipit kami sa ano ngayon, sa pagkain ngayon. Imbes sa 3 times a day, 2 times a day na lang yung kain namin. Tapos, hindi pa siya una, ano lang siya, longganisa namin. Tigalawa. So, preservatives. Wala kaming meat, protein, di ba? Ayun, so, nung choice ako, wala na akong pera pang ano kasi nga. Nung nakapalaga akong pera pang self, lalagay ko sa savings ko, utang pa ako sa savings, di ba? Ayun, kaya bumili ako ng, ayun, nadagdagan yung utang ko sa savings kasi walang pagkain dito. So, bumili na ako ng sarili kong pagkain, pansit canton. Just also 36 pesos. Tapos, ganyan ko kasi negative na yung balance ko. Ayun, see, like this, like parang keeping track of your expenses, being aware, di ba? Being aware helps, and ayun, hindi tayo magpapa-clueless. We've been clueless for a long time already. And, ayun, let us, masenso tayo. Aware ka na, acknowledge mo na, don't ignore it. Yeah, so ayun. Tapos ang video na to, well, edit ko pa syempre, so for me it's already tapos na. But ayun, thank you for watching. We've been productive again. Thank you so much. Ano pala, tingnan natin yung oras. Hindi marunong magbasa ng oras ng bilis. 6:34. Ayun. Bye!